it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. Hi friends! Welcome back to another episode of Podcast Fridays with Ellie. So for today's video, ako lang mag-isa, kita nyo naman. So our topic for today's video or for today's podcast is about still figuring things out at 23. So puro real talk lang tayo ngayon and I prepared some questions with different subtopics para lang din mas alam niyo yun, mas mahukay natin lahat ng realizations sa edad kong 'to. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Ellie. I am a singer-songwriter from Taal, Batangas. And ayan, pinapasok ko na rin ngayon ang mundo ng pagpo-podcast. Na hindi ko rin naman siya sinasabing magaling ako dito, pero yeah, tinatry ko lang since madaldal naman ako, gamitin natin sa ganitong way. So, ang first subtopic natin for today is the reality check moments. Grabe naman ang highlighter. Ano, na parang galit ka ba sa highlighter, sis? Nilagay mo lahat. Pero ayun nga, going back. Meron akong 3 questions na pinrepare for this topic. And the other topics would be uploaded sa mga future videos. So, paghahati-hatiin ko kasi baka abutin tayo ng 3 hours dito ba? Ganyan. At 23, ano yung expectation mo before and ano yung reality ngayon? Before entering 20s, ang expectation ko talaga is after kong graduate ng college, magkakaroon ako ng stable job and magagawa ko lahat ng gusto ko. And ayun, hindi kasi ako super nag-expect before na magiging mayaman agad ako after ng college or once magkaroon ako ng job. Kasi alam kong hindi naman ganun kadaling yumaman nang wala kang ginagawa. Yeah, lumaki din kasi ako na ganun ang turo sa akin ng parents ko na kung gusto mong makuha tong bagay na to, kailangan mo paghirapan. Pero ang expectation ko noon ay makakapasok agad ako sa dream job ko, which is a flight attendant. Akala ko madali lang siya once graduate ka na may degree ng tourism, madali mong makukuha yung, ay may langaw, madali mong makukuha yung ganong job kasi syempre graduate ka ng tourism. Hindi naman din ako maliit, hindi naman ako, I mean, kung makikinig ako sa sasabihin ng iba, pasok naman daw ako sa standards. Which is naniniwala naman akong, oo, syempre nakaka-motivate din yon at nakakalakas din ng confidence. Pero, ayun, naniniwala rin kasi akong pag para sa'yo, para sa'yo. Yun. So, ang reality ngayon is, yeah, hindi talaga madaling maghanap ng trabaho. And, that's normal, that's life. Maswerte yung iba kung isang apply nila, makukuha agad nila yung job na pinag-applyan nila. Maswerte sila kung, alam mo yon kahit wala ka kasing experience, makakapasok ka sa work, sobrang swerte mo na nun. Kasi dito sa Pilipinas, aminin naman natin na laging kailangan ng experience. Na paano ba tayo magkakaroon ng experience kung first time tayong magtatrabaho? Saan ako kukuha ng experience? Di ba kaya nga ako magtatrabaho para magkaroon, di ba? Pero yun kasi yung reality and wala tayong magagawa doon. You just have to deal with it. So yeah, that's the reality of life and na-realize ko lang din siya after kung mag-resign dun sa last job ko. Dun ko rin talaga na-realize na sobrang hirap maghanap ng work. Kasi after kong graduate ng college, nagtrabaho na agad ako kasi nga ayokong matenga. Though no judgment naman sa mga after graduation is nagpahinga kasi syempre nakaka-drain din naman talaga ang school. Pero yun nga sa akin, masyado akong nag-grind sa life. Kaya nagtrabaho agad ako. Wala akong pahinga. That's why yeah, siguro ngayon yung pahinga ko, ewan ko rin kung pwede pa ba akong magpahinga, pero siguro naman valid namang magpahinga muna. Basta ang mahalaga naman is, alam mo yung goal mo, alam mo rin kung kailan ka kikilos. Next is, kailan mo unang na-feel na, wait, hindi ko pa pala alam yung ginagawa ko. Kung literal, na-feel ko to dun sa first job ko. Kasi parang,
different field siya. I'm not gonna disclose any information regarding sa aking previous job, pero sobrang magkaibang field siya. Kumbaga, syempre graduate ako ng tourism. So more on ano siya, practical, more on more on ano siya, like physical works, yung talagang kikilos ka, ganyan. Pero sa previous job ko kasi, corporate setting siya. So, kakaiba siya. Like, nakaupo, office girl, ganyan. So, ayun, dun ko unang na-feel na hindi ko pa pala alam yung ginagawa ko. Kasi akala ko before, kapag corporate setting ka, kayang-kaya mo siyang aralin. Though kaya naman nga, pero alam mo yun, dun mo marirealize na hindi mo pala alam lahat. And then yun, that made me realize na hindi lahat ng corporate setting is madali, na kahit nakaupo ka lang sa office, hindi iba-iba pa rin siya ng ginagawa. Like specific position, hindi same lang na porket nakikita mong magla-laptop is office. Hindi gano'n. Sa general naman, I think na-feel ko siya in a sense na akala ko this is the best thing that I can do to achieve this certain goal. Pero hindi pala. Like, hindi pala siya pagka ginusto mo, makukuha mo na agad. Hindi porket inaay mo siya ng matagal na, hindi porket sobrang driven ka makuha yung success, makukuha mo siya. Basta gawin mo to. Hindi pala siya ganun. Dapat may process talaga. Dadating yung time na may rejections, may failures, and that's normal. Na dadating talaga tayo sa point na meron tayong magre-reject sa atin, sobrang daming failures, and that's normal. Wala namang masama sa pagkakamali kasi yun yung mag-shape sa'yo kung paano ka magiging better person. Wah, grabe naman ang mga pinagsasasabi ko. On to the third question. Do you ever feel behind kahit wala namang clear timeline? Actually, to be honest, nafe-feel ko siya at some point na naiiwan na ba ako? Napapag-iwanan na ba ako ng mga tao? Napapag-iwanan na ba ako ng friends ko? Kasi, syempre, yung mga kabatch mo, makikita mo sa social media na nagpo-post ng achievements nila sa work, nakakapunta sila sa ganito, napopromote sila, nagiging regular sila sa trabaho nila kahit fresh grad sila. So, ako parang na-feel ko na napapag-iwanan na ba ako? Or late na ba ako? Kasi sila, yan, naakyat sila lahat, ako nandito lang, nakasteady lang. Kailangan mo rin dumaan sa tamang process para makapunta ka dun sa goal mo. Pero mas swerte rin kasi ako sa support system ko na hindi nila pinapa-feel, either my friends, my family, or partner ko, hindi nila pinapa-feel na napapag-iwanan ako. Pero hindi kasi lahat kagaya ko na may ganong support system. So, I am lucky na may ganon akong support system. And, ayun, sa sarili ko kasi before, iniisip ko talaga siya lagi na bakit parang napapag-iwanan na ako. Pero kasi kung titingnan mo, may tamang timing lahat. May sarili-sarili tayong timeline. Hindi natin kailangang itapat yung timeline natin sa timeline ng ibang tao kasi buhay nila yon. Buhay natin to. Buhay ko to. Magkakaiba tayo ng phases ng life, ng struggles. Hindi natin alam, di ba? Mali mo, sobrang pinaghirapan din nila yon. Yeah, may sarili-sarili tayong kwento. So, I think doon tayo mag-focus. Next naman tayo is sa career and direction. Are you genuinely sure about your career path or you're just trying things out? Doon ako sa second kasi alam ko naman sa sarili ko na tinatry ko lang din yung ibang field kasi nga, yeah, very clear naman din and vivid sa akin yung dream ko which is to become a flight attendant someday. Pero gusto ko lang munang itry kasi yeah, for experience. And also, bata pa ako, marami pa akong pwedeng gawin. Wala namang masamang mag-try para lang din malaman ko if baka dream ko lang talaga maging FA pero yung para sa akin pala talaga is a corporate setting. So, wala, tinry ko lang talaga siya. Next, have you ever quit something kasi hindi ka na masaya kahit hindi mo na alam next step mo? Yes, nangyari na sa akin to. Yan, sa previous job ko, nag-quit ako kasi hindi na ako masaya eh. Pero, para kasing hindi na nag-grow. Yun. I mean, ginagawa ko naman talaga lahat. Ginagawa ko lahat. Promise, swear. Ginagawa ko lahat para mag-grow, para matuto, para makapag-share ng
kaalaman, pero hindi talaga siya nag-grow. So, hindi ko alam kung sa akin ba yung problem or dun sa kanila. Pero, yeah, I tried my best and ayoko naman na umabot pa tayo sa, alam mo yun, sa malalang bagay. So, I just quit and kahit hindi ko alam yung next step, yun yung mahirap na part kasi when I resigned, sabi ko, ano na meron sa akin? Ano na gagawin ko ngayon? Kasi syempre, for almost 6 months, yun ang ginagawa ko. Then, bugs. Wala na. Sabi ko last time, bago ako mag-resign, meron dapat akong backup. Well, yun nga, advice ko rin sa mga gustong mag-resign dyan, na hindi ko kayo ina-encourage na mag-resign, pero if ever na talagang hindi na kaya, magkaroon kayo ng backup. Have a backup plan. Medyo mahirap din kasi kung wala kang backup plan. Pero ayun, nag-resign ako and then wala akong backup plan. So I don't know what the next step is. Pero minsan kasi challenging din yung wala kang backup plan, wala kang next step kasi doon mo itetest yung sarili mo kung ano yung kakayanin mong gawin para magtuloy yung buhay mo. Yun. So next question, how do you deal with pressure na dapat stable ka na by this age? Ang very normal and very typical na nasabihin 'to ng mga tao sa'yo kapag ganitong age ka na. Kapag narating mo 'tong age na 'to, dapat stable ka na. Nung una kasi, talagang big deal sa'kin yung mga gano'n, na parang 'pag nasabihan ako ng gano'n, sobrang dinidibdib ko talaga siya. Like, umiiyak ako kasi, yun, iyakin kasi ako and then sobrang maramdamin ko. Talagang dinidibdib ko siya. Pero ngayon kasi, natutunan ko lang din, syempre habang tumatanda tayo, nagmamature din yung utak natin. Natutunan ko lang din na wag silang pansinin kasi yung magulang ko nga walang masasabi eh. Walang, dapat may work ka na, dapat ganito, dapat anong edad mo na oh. Wala silang sinasabing ganyan. That's why sobrang swerte ko rin na ganun yung parents ko, na ganun yung family ko, na hindi nila ako pine-pressure na ayan, nawalan ako ng work, ta's pinagga-grind na ulit ako. Kahit sa 10 applyan mo, isa lang yung magre-reply. Normal naman yun at alam ng mga job seekers yan. Pero may mga times din or moments na kapag mag-isa lang ako, naiisip ko rin siya na bakit nga ba hindi pa ako stable sa ganitong age. Pero yon gaya rin ng sabi ko kanina, may kanya-kanya tayong timeline and we just have to wait and see and try and make effort. Yun lang naman yun. Lagi ko rin kasing sinasabing dead ma sa bashers. Kung wala kayong magandang sasabihin sa akin, kung sasabihin nyo lang, dapat ganito, dapat ganyan. Gets naman na may ganyan talagang tao and gaps din yun sa generation. Pero, wala, nasanay na lang din ako, siguro. Pero, ayun, medyo, pag kasi sinasabihan ako ng ganun, medyo strong yung personality na pinapakita ko para hindi nila makita na grabe, pressure na ako. Pero sobrang init, yun. Init na init ako, hindi ako nape-pressure.